3 weeks ago, as you all know, I visited the Quirino Highway, particularly sa may San Andres bago dumating ng Osmeña yung ating river doon, para luwagan yung laliman ng ating river dahil nagkakaproblema dito sa Paco. Dahil kahit walang ulan, umaakyat yung tubig sa lupa. And at that time, I was made, a promise was made to the people of Manila by DPWH that they're going to fix it in 3 weeks. And 3 weeks have passed, na tuloy pa rin yung nahirapan yung mga taga-Paco na umaakyat ang tubig dahil wala pa rin nangyayari. Now, be that as it may, ito tayo ngayon, yung commitment nila sa atin ng MMDA at DPWH na ayusin na itong floodgate na to na nasira noong kasagsagan na bagyo. And I was informed by the Korean consultant of DPWH and MMDA na yung para hindi mag-backflow ay gagawing mekanismo temporarily for the next 2 weeks. Then yung tunay na solusyon would be finished by March. So we are hoping before the end of the year, sana wala nang tubig na umakyat sa Paco area, sa community doon. And for the long term, sana maayos sa lalong madaling panahon naman. Yun na sa ating floodway. Hindi, nasira lang yung bagyo o lang kasi parang bumigay. Pag nakita may itsura, bumigay. Parang may bumanggang matigas. O gumagana, o walang problema ang Paco. Ngayon lang na problema talaga. But it's been so many weeks now. Kawawa naman yung mga kapitbahay namin doon. But then again, I'm very hopeful na napapakinggan naman ng request sa mga taga-Maynila sa national government. Stop block that will limit the backflow during high tide ng ating river, itong Pasig River. So that will cushion the load of water coming inland. Dami yun. Halos yung mga taga-Paco. Kasi mahaba ito pagdating dire-diretso yan hanggang yun. Kawawa naman. Nagkakalamok-lamok na doon sa area kasi may mga tubig na naiiwan sa kalsada na nag-i-stack na. But I'm still hopeful na sana ma-resolve. Sumalubong naman ng 2026 na maginhawa sa mga kapitbahay. Happy birthday to you. Thank you, ha. Pag-iano nyo lang. May bumagsak na sanga. Nagbiro pa si Yorman ng naging happy birthday. Si Chairman. Asan taga-DPWH? Joel. RD Joel. Oo, hindi. Yung nag-design naman ito sila rin. Jowa. Joel, para... So, magandang umaga po sa inyo. Nandito po tayo sa Paco pumping station. Actually, yung pumping station nasa kabila. Nandito po tayo sa property ng Unilever na nag-found po sa tulong po ng ating mayor na magamit na staging area itong kanilang property para maikabit po yung stop log. Ano po ba yung stop log?
Sa ngayon po, kahit walang ulan, alam ko ni Mayor at binring up sa aking atensyon, na kada po high tide, tulad po ngayon, hanggang sa December 11, high tide po. Pag high tide po, pumapasok yung tubig papunta sa Paco, nag-spill yan sa karsada at sa mga kabahayan. Ipapaliwanag na lang siguro ng Mayor yung detalye ng pagpa na nakaka-affect po sa ating mga kababayan. So kami po, kasama po ang DPWH, kasama po natin po Director at yung po Regional Director ng DPWH. Nag-usap po kami nila Secretary Dizon na ilagay muna po yung stop plug. Yung stop plug po, hindi po siya kahoy. Yun po yung bakal na nakikita niyo sa likod. Ano po ang purpose ng paglalagay ng stop plug? Yan po ay ilalagay para harangin yung tubig. Para kahit po mag-high tide sa Manila Bay, hindi po papasok papunta ng Paco yung tubig na nagkakos ng pagbaha. So, tatanong nyo naman, paano naman kung ang tubig ay galing inland? Yan naman po, ang handle niyan ay yung ating pumping station. So, nag-commit naman kay Yorme ang DPWH, mamaya siguro sila na magsasabi ng timeline. Hindi lamang ng paglalagay ng stop plug, kundi pati na rin yung timeline ng pag-repair. Dahil yung stop plug ay temporary solution lamang. Ang permanent solution dito ay yung pong pag-repair ng floodgate. Yorme? Sabi ko na, Chairman, we're very grateful to you, to the national government, the DPWH, yun nga, at least may day one na. Ang mahirap kasi talaga, Chairman, sa pakiramdam ng mamamayan ay yung walang prescribed period. Yung bang kahit pa paano ngayong araw na ito may maaasahan na may singilin na yung taong bayan na in the next 2 weeks baka bumaba na yung tubig and by March wala na tayo problema. So we're very grateful. Thank you to you, Chairman, to the MMDA family and DPWH. Thank you sa inyo. Antabayan na lang namin. Session na kayo, lagi akong umiikot para makita ko lang ginagawa. I-report ko sa iyo, RD. Kailangan araw-araw kasi buhay ng tao ang pinag-uusapan natin. Tayo naman ang malagay sa katayuan ng mga taga-Paco, kalusugan nila ng mga abot-anak. We really have to hurry. Thank you very much sa inyo. So, nasabi mo na ba yung timeline? Director, na-focus mo natin? Opo. Meron pong dalawang bagay na gagawin para po sa ating pong pagkukumbini nitong ating pong Paco floodgate. Unang-una ay tinatawag na emergency works. Ang emergency works po ito ay kinakailangan upang mapanatili ang tubig, yung level ng tubig ng Paco na hindi po naapektuhan ng Pasig River. Ito po ang paglalagay ng stop plug. Yan po ang emergency work. Meron po tayong 4 na stop plug na ilalagay dyan and it will start now. Ito lang po ang ating nagiging constraint ngayon. Gawa ng yung crane po natin doon kailangan ay magposisyon pinakamalapit doon po sa ating paglalagyan upang hindi po ito bumaliktad o tumaob. Ang paglalagay po ng emergency work na stop plug ay 2 linggo. Ito po ay magagawa natin na mas maaga kung maayos po natin ito na maalis natin. Meron naman po tayong permiso na mula sa Unilever na ating po itong aalisin at ibabalik na lang natin kung kinakailangan. Pangalawa ay yung paggagawa, pagkukumpuno mismo ng floodgate. Ito po ay isang napakalaking floodgate. In fact, ang Paco floodgate, ang pinakamalaking floodgate sa lahat ng mga pumping stations. So ito po ay 50 tons. Kung inyo pong susumahin, ito po ay 50,000 kilograms. Ito po ay hindi basta-basta na trabaho. Ang gagawin po, ayon sa ating consultant na Koreano, tayo po ay gagawa ng tinatawag natin na work shoring. Ito po yung iaangat natin ang floodgate, ipapatong doon, at ito po i-level natin para maibalik natin. Ang tanong, gaano katagal po ito gagawin? Sa ngayon po, nailagay na natin ang yung pinakapundasyon ng shoring. Habang yung 2 linggo po ay dumaan, hindi po, walang ginagawa ang DPWH. Kami po ay gumagawa na ng stop plug at nailabaon na po ang shoring. Ito po ay pagtitibayin natin ang pag-angat, paglagay sa shoring at pagkumpuni ng buo, including paglagay ng mga bracing, ay tatagal po ng 3 buwan. So kung ngayon po ay Disyembre hanggang gitna ng Marso, ito po ay matatapos. Yorme and Chairman po. Salamat. Makakaasa yung mga kababayan natin na hopefully bago magpasko ay walang tubig sa kanila, di ba Yorme? Kawawa naman yung ating mga kababayan. kababayan na magpapasko na may tubig sa kanilang mga tahanan.
Salamat. Salamat sa inyo. Nag-press briefing na ako sa Malacanang kanina, so doon na lang siguro. Okay na yun. Ang bagay, sayang mag-send location. Ay, naka-live ako. Traffic is good. I always look at it. Naka-live ako. Nino? Kasi commerce, di ba? Ibig sabihin, sign ng pag-unlad of progress. Ito pag ano, mga taga-downtown. Ito po yung ano ilalagay nila temporary. Yan yung bakal na yan. Yung bakal na nasa temporary lang daw po yan. Traffic in at it's always about management. Boss, sinabi ko rin. So ito po yung crane na gagamitin nila guys. 50 tons daw po yung bubuhatin nila. Okay. Ngayon, nakiusap lang po sila dito sa Unilever. Okay. At ito yung ano. MMDA chairman. Nice. December 25. Okay lang. Ano yun? 26. Okay sir. Makalagpas lang itong success. So thank you guys. Bawal na raw yung ano doon, camera. Bawal na. Okay, bye-bye. God bless. So salamat guys.